Jesus Christ is the Lord of the Sabbath. Sa 11 verses po na ito, inati ko po ito sa dalawa, gaya din sa Bible. Ang makikita po natin sa dalawang bahagi. Una, sa verse 1 to 5 ng chapter 6 ay ang conflict. Conflict po between Jesus Christ and the Pharisees. Na ipinapakita ng Panginoong Jesus dito, na sinabi niya sa verse 5, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Si Jesus Christ ang Lord of the Sabbath. Okay? At sa verse 6 to 11 naman, dito nga ay ginawa niya yung pagpapagaling ng isang lalaki na ang kanyang kanang kamay ay parang natutuyot na. Siguro ang itsura nun ay butot balat na halos talagang dahil hindi nga nagagalaw, hindi nga nagagamit, pero pinagaling ng Panginoong Hesus. Kaya dito, makikita po natin na ang human need is more important than religious ritual o pagsunod sa tradisyon or sa ritual ng tao. 1 to 5, dito nakita natin sa binasa natin kanina na ang Panginoong Hesus ay naglalakbay kasama ang mga alagad at may mga nadaanan silang mga triguhan. Okay? At ginawa yung kanyang mga alagad ay pumitas sila. No? Ngayon, ang tanong, pag nanakaw ba ang ginawa nila? Kaya sila sinita ng mga Pariseo na hindi daw, sabi dito, bakit kayo gumagawa ng ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga? Tanong ng Pariseo. Hindi po pagnanakaw ang ginawa ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga alagad. Ito po ay provision ng Old Testament law. Ito po ay pinahihintulutan ang mga maglalakbay, mga mahihirap o mga nagugutom na kapag sila po'y nadaan sa isang bukirin, ay maaari po silang pumitas o kumuha ng bunga upang may makain sila. Okay? Utos po yan. Makita po yan sa Deuteronomy chapter 23 verse 25. Hindi po pinapahintulot sa mga may-ari ng bukirin na sagarin nila lahat ng ani. Mag-iiwan po sila. Ngayon, kung hindi pa man sila umaani at may mga naglalakbay, may mga mahihirap, may mga nagugutom, madaan sila po doon, malaya po silang kumuha ng bunga. Huwag lamang silang gagamit ng lingkaw. Kasi ito ay form of harvesting, no? Lalo na sa araw ng pamamahinga. Kaya ito po'y provision, no? Sabihin na natin, habag ng Diyos sa mga nangangailangan at sa mga mahihirap, kaya po may provision. At ang mga daanan pa naman daw po noon, madalas po ang nadadaanan ay mga taniman. Kaya malaya po ang mga mahihirap. Hindi sila yung mga kukuha, hindi po sila pwedeng kukuha doon ng may pangsarili or sakim na motibo. Hindi po. Talagang kung may pangangailangan, nagugutom, ay kukuha sila, malaya silang kukuha para makain yung bunga. Okay? Kaya po ang response po ng Panginoong Hesus dito, sa verse 3, sinagot sila ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David? Nang minsang magutom sila ng kanyang mga kasama? Di ba't pumasok siya sa bahay ng Diyos at kumain ng tinapay na handog na bawal kainin ni numan, maliban sa mga pari lamang. Binigyan pa niya ang kanyang mga kasama. So dito po, nag-recall po ang Panginoong Hesus na isang pangyayari. Ito naman po ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 21, verse 1 to 6. Kung saan si David po, nung siya po ay umiiwas, sabihin na natin umiiwas, tumatakas kay Haring Saul, na gusto siyang patayin, minsan nakaranas siya ng gutom, siya ay nagpunta sa templo, at siya ay nanghingi kay Alimelech, doon sa pari po doon. Meron ka bang tinapay dyan? Kasi nagugutom siya, kanyang mga kasamahan, ang sabi ni Alimelech, wala akong ordinaryong tinapay. Ang meron ako dito, yung consecrated bread. Ito po ay talagang para sa mga pari lang. Okay? Pero anong ginawa ni Alimelech? Binigyan niya si David, binigyan ni David ang kanyang mga kasama, at sila ay kumain. Natugunan yung kanilang pangangailangan, pisikal, at sila ay nabusog. Bakit kinote ito ng Panginoong Hesus nung sinabi niya sa mga Pariseo na, hindi ba ninyo nabasa?
Nasa aklat ng mga propeta yan eh. Nangyari yan. Si David nga, biruin mo si David pumasok sa templo. Tapos ang kinain pa niya is consecrated bread na itong tinapay na itong pwede lamang kumain ay ang mga pari. And yet, hindi nag-alinlangan si Elimelech. Binigyan niya si David. At binigyan ni David ang kanyang mga kasama. Okay? Kung titignan po natin, nang tanungin ng Panginoong Hesus yung mga Pariseo, hindi ba ninyo nabasa? Supposedly, itong mga Pariseo na to, ito'y marurunong eh. Sila yung halos nakakakabisado ng Torah o ng aklat ng kautusan. Pero bakit? Hindi nila alam at nagawa nilang sitahin ang Panginoong Hesus kasama ang kanyang mga alagad na hindi naayon sa kautusan ng araw ng pamamahinga yung kanilang ginagawa. Kaya sabi niya, hindi ba ninyo nabasa? Alam niyo po, ito yung problema talaga eh. Lalo na po sa mga Pariseo na yan. Itinuturing silang mga sobrang tatalino. Actually, halos kabisado na talaga nilang ang aklat ng kautusan. Pero alam niyo ba ang problema? Madalas, kahit sa kasalukuyang panahon, madalas, kahit alam, pero hindi nauunawaan ang puso. Alam niyo, sabi ni Santiago sa James chapter 1, verse 22, hindi lamang tayo dapat nakakapakinig o tagapakinig ng salita ng Diyos. Dapat ipinamumuhay o dapat ginagawa rin natin ito. Tignan niyo mga kapatid, sino mas impressive? Yung taong sobrang daming alam sa Biblia pero hindi mo makita sa buhay niya? O ang isang tao na napakakaunti ng laman sa Biblia pero makikita mo sa buhay niya ang bunga ng pagkakaunawa niya sa salita ng Diyos. Di ba? Yun yung difference. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, hindi ba ninyo nabasa? Kasi kahit na alam nila, kahit alam nila yung sinasabi sa kautusan, hindi nila maipamuhay at hindi sila nalulugod na yung mga si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nakakain. Sila'y nagugutom na naglalakbay at sila'y nakakain. Ngayon, tignan natin, ang sabi ng Panginoong Diyos sa verse 5, at sinabi pa ni Jesus, ang anak ng tao ay Panginoon ng araw ng pamamahinga. The Son of God, or the Son of Man, is the Lord of the Sabbath. Okay? Ulitin ko po, nabanggit ko na po ito 2 weeks ago. Ang Sabbath po ay pahinga. Binigay po ito ng Diyos. Nung likhain niya ang lahat, sa ikapitong araw, siya ay nagpahinga. Nagbigay siya ng halimbawa sa atin. Nilikha ng Diyos ang lahat sa loob ng 6 na araw. Pampitong araw, siya ay nagpahinga. Para ganun din ang gagawin ng tao. Magpapahinga din. Bakit? Ito ay provision, ito'y blessing ng Diyos para sa tao na magkaroon siya ng time to reset, to refresh, to restore, upang makapag-renew ng kalakasan. Diba? Tayo mga tao, kailangan natin din ng pahinga. Hindi uubrang diretso-diretso kang kayod ka ng kayod, trabaho ka ng trabaho. Diba? Alam nyo, kahit nga ang mga gamit humihingi din ng mga pahinga yan, kahit mga heavy duty, mga top of the line na mga kagamitan, humihingi rin ng pahinga yan. Bakit ang sasakyan, pag sobra-sobrang gamit na hindi natitignan, diretso, gamit-gamit lang, biglang titigil yan, nag-overheat. Di ba? Ang electric pan na naiwang nakasaksak, nakasindi, wala namang gumagamit, ano nangyayari? Susunog. O ngayon po, high-tech na ngayon. Dati kapag nag-iwan ka ng cellphone na naka-charge, nangyayari, lolobo baterya, sasabog. Ngayon po, smartphone na. Kapag full charge na, kusa nang dinidisconnect ng cellphone ng sarili niya dun sa charging. Ganoon din yung mga computer natin. No? Ito po ay talagang disenyo ng mabuti at perpektong Diyos na may nakalaang araw. Ngayon, sabi ng Panginoong, the Son of Man is the Lord of the Sabbath. Kung yung sinasabi ng mga Pariseo na ginawa ng mga alagad ni Jesus ay paglabag sa kautusan, siya nga mismo na Panginoon ng araw ng pamamahinga, hindi nga siya na-offend.
Bakit itong mga Pariseo na to, offended sila? Sinasabi nila, labag sa kautusan yung ginagawa ng iyong mga anak. Jesus Christ, being the Lord of the Sabbath, is not offended. He did not see any violation of the law dun sa ginawa ng mga kasama niya. Dun pa nga sa ginawa ni David, may malinaw pa nga violation dun eh. Pero in-overlook ito, bakit? Dahil yung ginawa ng pari ay para sa ikabubuti, pagtugon sa pangangailangan ng tao. Tao po. No? At sinabi rin minsan ng Panginoong Hesus, alam niyo yung mga pare, mga Levita sa loob ng templo, kahit araw ng Sabat gumagawa yan. Pero hindi sila tinuring ng Diyos na makasalanan dahil gumagawa sila sa araw ng Sabat. Dahil yung ginagawa nila importante. Kailangan gawin. Actually, mga kapatid, ang Sabbath day po talaga, hindi po ito pagpapahirap. Sabi nga ng Panginoon, sinulat po ito ni Mark, chapter 2 ng Mark, the Sabbath was made for men. O ginawa ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi ginawa ang tao para sa araw ng pamamahinga. So itong Sabat na to, nilikha po ito, ginawa po ito, binigay po ito ng Diyos na ikaapat na utos para ang tao ay magkaroon ng kapahingahan. Para magpahinga. Okay? Yun yung pinupunto ng Panginoong Hesus dun sa mga religious leaders. No? Na siya ang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Okay? Sa verse 6 and 7, sabi, noong isa pang araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga. Okay? Pagka sa sinagoga po kasi, nagkakatipon po yung mga tao dyan, araw ng Sabat. Okay? Sa araw ng pamamahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Doon ay may isang lalaking paralisado ang kanang kamay. Sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na magkaroon ng may pararatang kay Jesus, binantayan nila si Jesus upang tignan kung siya ay magpapagaling na may sakit sa araw ng pamamahinga. Kasi po, balita na po yung ginagawa ng Panginoong Hesus at hindi na po lingid sa mga religious leaders, sa mga Pariseo, na ginawa ng Panginoong Hesus magpagaling nang minsan, nagawa niya na. Sa araw ng pamamahinga, saan po ito? Ito yung pinag-usapan natin 2 weeks ago, na yung lalaking paralisado ng 38 years dun sa pondohan ng tubig. Pinagaling ng Panginoong Hesus, tumayo ka, buhatin mo yung higaan at lumakad ka. Araw ng pamamahinga yun. So kalat na kalat po yan sa mga religious leaders. Kaya ang ginagawa nila at all times, binabantayan nila ang galawan ng Panginoong Hesus. And this time, this Sabbath, sa loob ng sinagoga, may isang lalaking paralisado ang kamay. O natutuyo na ang kamay na nandoon din sa loob ng sinagoga. Ako, iniisip ko, hindi kaya patibong. Maaari, no? Maaari lang naman. Hindi naman sinabi ng talata. Maaari lang na sinama ng mga religious leaders itong tao na ito. Dahil alam nila, pag nakita ni Jesus yan, isang taong may karamdaman, tiyak, kahahabagan ni Jesus yan. Possible trap. No? Pero alam niyo po ang Panginoong Hesus, kilala nila o alam nila na siya'y mahahabag. Kaya talagang nung habang nasa loob ng sinagoga si Jesus Christ, nandun siya para magturo, bantay sarado po ang kilos niya. Tinitignan nila kung anong gagawin niya. Kaya ang sabi dito sa verse 8 and 9, sinabi ni, subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking paralisado ang kamay, halika, tumayo ka rito. Lumapit ang lalaki at tumayo nga roon. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, tatanungin ko kayo. Halimbawa, nakita niya yung nakaupo yung paralitiko o yung taong may diferensya ang kamay. Halika, tumayo ka dito. Ngayon, sinabihan niya yung mga religious leaders. Which is lawful? Ano ba ang karapat-dapat? Tatanungin ko kayo, ano ba ang karapat-dapat o ano ayon sa kautusan? Gumawa ng mabuti o masama? Ang magligtas ng buhay o pumatay? Alam niyo sagot nila? Tahimik sila, wala silang naisagot.
Kasi naturalmente, ang dapat gawin ano? Gawin ng mabuti. Yun yung nararapat, ba? Pero hindi kasi yun ang tinitignan nila. Ang tinitignan pa rin nila yung religious ritual. Yung pagsunod sa araw ng pamamahinga. Okay? Ang Panginoong Isus po ay Diyos na nalalaman ang lahat ng bagay. Tayo po, wala po tayong maitatago sa Kanya. Hanggang kaibuturan ng puso natin, alam po ng ating Panginoong Isus. Okay? Kaya po sa aklat ni Mateo, sa ganito itong pangyayari din na ito na nakasulat sa aklat ni Mateo, nagbigay po ng halimbawa ang Panginoong Isus. Kausap niya yung mga tao. Kung kayo ay may tupa na nahulog sa isang hukay sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ililigtas ang inyong tupa? Siyempre po, nung panahon na yon, ang primary livelihood ng mga tao, livestock. Kaya ang pinakikita ng Panginoon, kayo nga kung may tupa kayo, ang gagawin ninyo? Iligtas niyo yan, kahit araw pa, yan ang pamamahinga. Tapos kung may mga alaga kayo, mga baka kayo, araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo kakalagan yan at dadalhin kung saan sila pwede uminom ng tubig? Ipinamumukha sa kanila ng Panginoon kung ano yung nararapat. Kaya dito, pinakita ng Panginoong Isus, yung pagkilos nila sa araw ng pamamahinga, na gagawin naman talaga nila, kahit araw ng pamamahinga yon. Pero gustong ipunto ng Panginoong Isus dito, mas mahalaga ang buhay ng tao. Sa tupa nga, gagawa kayo ng paraan. Sa baka nga, paiinumin ninyo. Ito pang tao na nangangailangan. Ano yun? Kapag tao ang nahulog dun sa hukay, araw ng pamamahinga, hahayaan mo lang, diyan ka muna tol. Hintay muna natin lumipas yung Sabat. Balikan na lang kita. Gusto mo pagkain, gutom ka? Yata sandwich. Ay, teka, hindi pala pwede. Bawal mag-prepare ng pagkain sa araw ng pamamahinga. Ganun ang nangyayari. Pinakita ng Panginoon, mas mahalaga ang pagtugon sa pangangailangan ng tao. Alam nyo kasi, ganito na lang yan, babalikan natin mga kapatid. Yung pamamahinga, yung araw ng pamamahinga, na pinalala nitong mga tagapag-utos ng kautusan, ang dami nilang dinagdag. Ewan ko, nabanggit ko last time, no? Sa kasalukuyang panahon, may mga building sa Israel na kapag pumasok sila sa araw ng pamamahinga, bawal pindutin. Yung, di ba may number yung sa elevator, may number kung anong palapag ka? Bawal pindutin yun sa araw ng pamamahinga. Pwede kang dumura sa bato, wag lang sa lupa. Dahil para kang nagdilig. Kapag ka, sabi, pagka sa bahay mo, bukas ang pinto, may pumasok daw na hayop, hunter ka. Hindi mo pwedeng isara yung pinto sa araw ng pamamahinga kasi para ka ng hunting. Ayan iyon na yung hayop, nandyan na sa'yo. Bakit? Yung araw po ng pamamahinga, ulitin ko, ito pa'y pagpapala ng Panginoon para sa mga tao na makapag-reset, makapag-renew, makapag-restore ng kalakasan, physically, mentally, higit lalo spiritually. No? Kaya lang po, itong mga pariseyo na ito, itong mga rabbi, mga pinuno ng Israel, no? Ang sabi dun sa commentary, since 200 BC to 250 AD, so around 350 years, ini-interpret po nila. Yung palang part ng utos ng Diyos na keep the Sabbath day holy. Yun palang pong bahagi na yon, napakarami na po nilang naidagdag. Ang tawag daw po doon ay Mishnah. Na kung saan naggawa sila ng interpretation, ano kaya itong bawal magtrabaho? Pero basically, ang binibigay ng Panginoong Diyos dyan, na bawal, huwag ka magtrabaho sa ikapitong araw, ito yung kung ano yung trabaho ginagawa mo regular, ititigil mo muna para sa araw na ibibigay mo sa Panginoon. Pero sila ginawa, ultimo pagbubuhat ng higaan, dinagdag pa nga nila, pati yung paghuhugas ng kamay Yung tubig na gagamitin mo, sinukat na.
At yung iba pang mga binanggit ko kanina, napakarami nilang dinagdag. Pero hindi naman talaga yun yung aktual na kautusan ng Diyos na keep the Sabbath day holy. Pinalala na lang po nila. Okay? Kaya sila, feeling nila, yun yung araw ng pamamahinga o yung kautusan ng Diyos na huwag lalabagin or huwag magtatrabaho sa araw ng pamamahinga. Pero in fact, hindi. Kaya dito dinidil ng Panginoong Hesus yung kanilang maling interpretation at maling pagpapahirap sa mga tao regarding the Sabbath day. Sa verse 10, tiningnan niya ng isa-isa ang mga taong nakapaligid. Pagkatapos ay sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit naman sa galit ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo. At pinag-usapan nila kung ano ang maaari nilang gawin kay Jesus. Siyempre, napahiya sila. Una, tinanong, ano ba ang karapat dapat gawin sa araw ng pamamahinga? Gumawa ng mabuti o gumawa ng masama? Tapos ngayon, tinawag pa yung taong may diferensya. Harap-harapan, nakaharap sila. Anong ginawa ng Panginoong Isus? Sinabi sa tao, iunat mo ang iyong kamay. Pagkaunat ng kamay, gumaling. Araw ng pamamahinga ngayon. Pahiyang-pahiya sila in their face. Itong ginawa ng Panginoong Hesus na to, no? Sabi dito sa verse 10, tinignan niya isa-isa ang mga taong nakapaligid at pagkatapos ay sinabi sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Okay? Itong tao na ito, kailangan niya na gumaling sa kanyang kalagayan doon sa kanyang kamay. At ito'y tinugunan ng Panginoong Hesus. Wala siyang pakialam kung araw ito ng pamamahinga. Dahil alam ng Panginoong Hesus kung ano yung totoong konsepto ng araw ng pamamahinga. And He is the Lord of the Sabbath. He has authority over the Sabbath. Siya ang nagbigay niyan sa tao eh. Ay nakikita ng Panginoon itong tao may diferensya, kailangan ng healing, ibibigay ko. Kasi hoda anong araw yan? I don't submit to the religious leaders. No, gagawin ng Panginoong Hesus yung ikabubuti ng tao, yung kailangan ng taong kagalingan, ibibigay. Okay. Pero alam nyo, sa verse 11, sabi, nangingit-ngit sila sa galit. Usap sila kung anong magandang gawin. Pero alam nyo po yung usap-usap nila na yon, yan yung maglilid sa kanila na labagin ang ika-6 na utos. Ano yung ika-6 na utos? Thou shall not kill. Pero sila, sa puso nila, gustong-gusto na nilang patayin ang Panginoong Hesus. Dahil nagpapagaling daw siya sa araw ng pamamahinga, nilalabag daw niya ang araw ng pamamahinga, pero ang kondisyon ng kanilang mga puso, nilalabag nila ang ika-6 na utos. Diba? Doon inihahayag ng Panginoong Hesus yung kalagayan, yung kondisyon ng puso. Sabi nga, itong mga puso nitong mga religious leaders na to, may kalyo na. Antitigas ng puso. They have a calloused hearts. Kasi wala na silang pakialam sa welfare ng tao. Ang mahalaga sa kanila yung legalism. Ang mahalaga sa kanila, masunod yung kautusan. Pero yung pangangailangan ng tao, ayaw nilang harapin. Diba? Nung nakita nila yung lalaking paralisado doon sa Bethesda, hindi sila natuwa. Kahit 38 taong paralisado yung tao na yon, na nakita nila ngayon, naglalakad na. Hindi sila natuwa. Uy, buti magaling ka na, buti nakakalakad ka. Hindi. Bakit ka nagdadala ng iyong higaan sa araw ng pamamahinga? Gayon din, doon sa lalaking may problema ang kamay, may diferensya ang kamay. Hindi sila nalulugod, hindi sila natutuwa na ang isang tao ay umayos, gumanda, uminam ang kalagayan. Kahit sa araw ng pamamahinga man yan o hindi. Kasi nga, ang puso nila, nakatingin lamang sila sa mga batas ng tao. Wala pong binayolate ang Panginoon dito. Dahil yung konsepto nila ng araw ng pamamahinga, gawa nila yan ng mga religious leaders, ng mga Pariseo. Hindi yan yung araw ng pamamahinga na iniutos ng Panginoon. Okay? Itong mga Pariseo na to, mga kapatid, akala nila, malinis sila. Kasi, siyempre, hindi nila nilalabag yung araw ng pamamahinga. Pero yung kalagayan nga ng puso nila, nais lamang nila pahirapan yung mga tao. Wala silang pakialam kahit araw ng kahit anong
Wala silang pakialam kung pag-araw ng Sabat yan, hindi talaga pwede. Hindi pwedeng pagalingin kasi araw ng pamamahinga yan. Yun yung kalagayan ng puso nila. Kaya akala nila matuwid sila pero hindi. Mali sila ng iniisip. Okay? Tayong mga tao, mga kapatid, no? May kanya-kanya po tayong kapaguran. No? Tandaan po natin yung word na Sabat, rest yan, kapahingahan yan. Tayong mga tao, sabihin natin sa kasalukuyang panahon, may kanya-kanya po tayong kapaguran, tama. May ibang pagod na sa trabaho, may ibang pagod na sa mga problema, pagod na sa mga pagsubok. Lahat tayo may posibleng may ganyan. Pero alam nyo kagandahan. Meron tayong kapahingahan. Hindi yung ikapitong araw. Ang Panginoong Hesus ang ating kapahingahan. Sabi sa Hebrews chapter 4 verse 3, tayong mga sumampalataya ay tumatanggap ng kapahingahang ipinangako. Hindi natin ginagawa yung araw ng Sabado, ikapitong araw, titigil natin lahat. Hindi. Mas higit pa dun yung ginagawa natin. Kung sila, ginagawa lang nila sa ikapitong araw, tayo hindi. Palagi. I'm talking about tayong mga totoong mananampalataya. Yung rest natin sa natapos na gawa ng ating Panginoon Hesus. Sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa ating Panginoong Hesus. Nakamtan natin yung rest, yung Sabat. Kaya po, actually, sabi ko nga kanina, sa ibang books, may ganitong istorya din. No? Sa Matthew, sa chapter 12, sa Mark, chapter 2, tapos dito sa Luke, chapter 6. No? Sa Matthew, chapter 12, nakikita to, itong pangyayari na ito. Bago mangyari yung 12, sa 11, yung dulo ng 11, dito po binanggit ng Panginoong Hesus yung kapahingahan. At babasahin ko po, Matthew chapter 11, 28. Chapter 11 ng Matthew. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Kaya pagpasok ng chapter 12, ito yung pinag-uusapan natin. Yung pagdeal ng Panginoon sa pamamahinga, sa araw ng pamamahinga. Okay? Yung mga Israelita, yung mga Hudyo, hirap na hirap po sila. Doon sa paghihigpit ng mga religious leaders, ng mga pariseyo, mga tagapagturo ng kautusan, nahihirapan sila. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, lumapit kayo sa akin. Kayo'y makakatagpo ng kapahingahan. Kaya nga sabi ko kanina, tayong mga mananampalataya, hindi natin ino-observe yung obligado ka, natitigil sa iyong ginagawa sa araw ng Sabado. Dahil si Jesus Christ po, na-fulfill niya na ang kautusan. Ang rest natin, sabi doon sa binasa ko sa Hebrews kanina, ang kapahingahan natin ay ang ating Panginoon Jesus. Kaya sabi ko, lahat tayo, may mga pinakapaguran, may sawang-sawa na sa nakakapagod, nahihirapan ka na. Saan mo matatagpuan ang kapahingahan dyan sa mga bagay na yan? Kay Jesus Christ. Kaya napakapalad po natin na tayo ay nasumpungan ng habag at biyaya ng Panginoong Hesus. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Tatanggap po natin yung kapahingahan na yun na hindi na mawawala. Si Jesus Christ po ang ating rest. Okay? Pero sadly, hindi po lahat ng tao makakamtan ito. Itong kapahingahan na ito. May mga tao pa rin sa kasalukuyang panahon
na hindi po makakamtan itong kapahingahan na ito. No? Bakit? Kasi ayaw nilang gawin yung isang bagay na sinasabi ng Biblia na manalig sa Panginoong Hesus. Na sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, Panginoon ng kanyang buhay. Paniwalaan na tanggapin yung kanyang kamatayan dun sa cross. Yung kanyang pagkalibing at yung kanyang muling pagkabuhay sa ikatlong araw. Kung hindi gagawin ng tao yan, kung hindi niya sasampalatayan ng Panginoong Hesus, nagpapakahirap siya sa mundo na ito. Nagpapakahirap siya sa pagsunod sa mga bagay-bagay. Kaya kanina, habang nag-call back ako dito sa mga topic natin na to, naalala ko po yung subject na tinuro ko doon sa BTC. Isa po kasi sa subject na tinuro ko doon ay yung mga kulto o yung mga ibang relihiyon na nagpapagal po sila sa maling bagay na akala nila yun ang kaligtasan. Kahit tayo naman po dati, akala natin yun yung paraan ng kaligtasan, yung anong gagawin natin. Yung ano yung magagawa natin. Di ba? Akala natin kapag nagawa natin yun, nasunod natin yun, makakamtan natin yung kapahingahan. Makakamtan natin yung piling ng Panginoon. Hindi eh. Kaya nga ulitin ko, napakapalad po ng mga totoong sumampalataya sa Panginoon. Dahil nakalagay po sa kanyang banal na kasulatan ng mga tao na nanalig kay Kristo ay may kapahingahan. Itong pinangakong kapahingahan na ito ay hindi na mawawala. At hindi lamang sa isang beses sa isang linggo, kundi habang panahon dahil sa kanyang biyaya.